Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 571 hanggang 77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gagamitin ko ang gitnang mungkahi, gaano karaming esensya ng dugo ng puso ang kakailanganin? Tanong ni Francis. Nagsalita si Master Wilson, kahit isang bathtub man lang ay magkakaroon ng epekto. Kung gumamit ka ng sobra, maaari itong makaakit ng walang limitasyong mga balyina sa karagatan sa malapit. Isang bathtub. Walang problema. Sagot ni Francis. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Master Wilson. Ang isang bathtub ng heart blood essence ay tila hindi gaanong nakikita sa mga mata ni Francis. Habang nag-iisip hanggang doon, tiningnan ni Master Wilson si Francis na may nagninangas na mga mata. Brother Hanford, kung bibigyan mo ako ng bathtub ng heart blood essence, hindi kita sisingilan ng kahit ano para sa pag-aayos ng barko. Sabi ni Master Wilson na may pananabik. Nagsimulang tumawa si Francis. Hindi niya akalain na ang Master Wilson na ito ay gusto din ng heart blood essence. Si Master Wilson ay nasa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm, at malaki ang maitutulong sa kanya ng heart blood essence. Deal! Tumango si Francis at sumang-ayon. Ang dami ng heart blood essence sa kanyang lung ay kayang punuin ang isang malaking silid na kasing laki ng 12-dosenang bathtub. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng walang limitasyong balyina sa karagatan na kanyang napatay ay napakalaki, at ang estado ng pag-iral nito ay halos nasa Void God Realm. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Master Wilson pagkatapos pumayag ni Francis. Nagsimulang talakayin ng dalawa ang mga detalye ng pag-aayos at pag-upgrade ng Blue Lightning Sky Ship. Brother Hanford, ang barkong ito ay may mga elemento ng tubig at kidlat, ito ay lubos na lumalaban sa pagguho, at ito ay dalubhasa sa stealth. Sinuri ni Master Wilson. Si Francis ay lubos na nasisiyahan sa istruktura ng Blue Lightning Sky Ship. Ang elemento ng water lightning ay perpekto para sa kanyang dugong yelo at tubig at sa kanyang wind lightning true yuan. Pagkatapos ay pananatilihin natin ang mga elemento ng tubig at kidlat bilang base na istruktura. Kinumpirma ni Master Wilson at pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa pag-upgrade nito. Ang barko ay hindi kailangang maging mas malaki. Hindi ko kailangan ito para magkaroon ng malakas na opensa, ngunit kailangan nito ng napakabilis na bilis at malakas na depensa. Sinabi ni Francis ang kanyang iniisip. Ang barko ay pangunahing para sa paglalakbay at pagbibigay ng isang magandang lugar para sa tahimik na paglilinang. Kung hindi natin palalawakan ang barko, maitataas natin ang bilis at depensa nito. Tumango si Master Wilson. Matapos kumpirmahin ang istruktura at landas na kanilang tinatahak, pinag-usapan nila ang mga materyales. Ang pagpili ng mga materyales ay nahati din sa 3 magkakaibang tier, at pinili ni Francis ang lahat ng pinakamahusay. Ang kabuuang halaga ng kayamanan na kailangan para maayos at ma-upgrade ang Blue Lightning Sky Ship ay napakalaking halaga, na naging dahilan upang mabigla si Master Wilson sa pagkagulat. Hindi pa siya nakakita ng maraming sovereign na gumamit ng napakaraming pera ng sabay-sabay, bukod sa mga mula sa 2 star na sekta o mga disipulo ng Void God Realms. Gayunpaman, ang taong gumagawa nito sa pagkakataong ito ay isang kabataan lamang sa Half-Step Origin Core Realm. Ang background ng kabataang ito ay malamang na hindi simple. Naging mas solemn na si Master Wilson. Nang lumabas sila ng hotel, tinanong ni Master Wilson si Mosley tungkol sa background at kasaysayan ni Francis. Ang background ng aking amo ay napakahiwaga. Kahit na ang mga henyo mula sa isang banal na lupain ay dumating upang makipag-usap sa kanya. Pagmamalaki ni Mosley. Espiritual na sagradong lupain. Huminga ng malalim si Master Wilson at hindi nang ahas na mag-relax habang inaayos ang barko. Sa loob ng hotel, umupo si Francis at nagsimulang mag-cultivate, sinisipsip ang aura ng Ancient Dream Realm sa loob ng kanyang katawan. Ang aura ng Ancient Dream Realm ay maaaring magpapataas ng lakas ng aking katawan at sa aking bloodline, at ito ay may aura na katulad ng 10,000 Ancient Races bloodline. Kung patuloy kong sinisipsip ito, si Francis ay puno ng mga inaasahan.
Ang kanyang bloodline ay 2 o 3 beses na mas malakas kaysa noong umalis siya sa Purple Saint Ruins. Bagamat bumaba ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm habang tumataas ang katawan at estado ng pag-iral ni Francis, nagsimulang tumagal si Francis sa loob ng Dream Realm. Dapat kong itulak ang aking bloodline sa limitasyon nito sa pamamagitan ng paggamit ng Heart Blood Essence at aura mula sa Ancient Dream Realm bago makapasok sa Origin Core Realm. May plano si Francis. Dahil katatapos lang niyang maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, hindi makatutuhanang maabot ang Origin Core Realm sa loob ng maikling panahon. Sa susunod na kalahating buwan, naayos na ang kalahati ng Blue Lightning si Skyship. Matapos makumplito ang pag-aayos ay dumating ang pag-upgrade. Sa ibang lugar, si Francis ay patuloy na nagtitipon ng mga materyales para palakasin ang Ghost Corpse Thirst Array, at nagbenta siya ng mga mahalagang mapagkukunan mula sa loob ng kanyang lumang metal na singsing. Ang mahalagang mga mapagkukunan na nakasalansan sa ilang mga bundok na mataas ay nagsisimula ng bumaba. Ang pag-upgrade ng barko ay umabot ng 30 hanggang 40% ng pera habang ang iba pang 60 hanggang 70% ay ginugol sa Ghost Corpse Thirst Array. Inayos ni Master Wilson ang barko ng libre, ngunit nangangailangan pa rin ng pera ang mga pag-upgrade. Sa isang kisap mata, si Francis ay nanatili na sa Void Ocean Spiritual Palace ng halos 1 buwan. Sa panahong ito, ang lahat ng maliliit na problema ay ibinigay kina Mosley at Lourdes. Parehong siya at ang Skeletal Division Leader ay kailangang maunawaan ang oras na ito upang maging mas malakas. Noon lamang malinaw na mahaharap ng dalawa ang nakamamatay na pagtugi sa unahan nila. Wow! Si Francis ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay naging maputlang puti, ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan upang makuha ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Meow meow! Lumitaw sa kanyang balikat ang munting pasang magnanakaw at hinigop ang mga labi ng aura. Da! Kasabay nito, ang pares ng tao at pusa ay naligo sa isang malaking bar aisles ng asensya ng dugo sa puso. Sa halos 1 buwan, ang estado ng pag-iral at bloodline ni Francis ay bumuti at naging mas dalisay. Sa kasamaang palad, ang epekto ng kakanyahan ng dugo sa puso ay naging mas mahina. Napabuntong hininga si Francis. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay ganap na maihahambing sa isang Great Origin Core Realm, at maaaring mas malakas pa sila ngayon kaysa sa mga normal na Sovereign Lords. Higit pa rito, ang pagpapalakas ng kanyang bloodline ay nagdulot sa kanya ng malaking benepisyo. Halimbawa, kapag gumamit siya ng makapangyarihang mga lihim na pamamaraan ngayon, magkakaroon siya ng mas maraming lakas upang gawin ito, at ang pundasyon ng kanyang estado ng pag-iral ay nagbigay sa kanya ng mas mabilis na bilis ng paglilinang. Naramdaman din ni Francis na ang kanyang pandama ay tumaas, at ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan ay na-convert sa mas mabilis na bilis. Ang kanyang pangunawa sa Purple Destruction Wind Lightning ay mas mabilis din kaysa dati. Sa araw na ito, sa wakas ay naayos at na-upgrade ang Blue Lightning si Skyship. Nakakita si Francis ng bagong Blue Lightning si Skyship sa malapit na lawa. Sa lawa ay may isang kulay abo-asul na metal na barko na natatakpan ng tumpak na mga array, at nagbigay ito ng malamig na kislap. Nahati ito sa 2 palapag na may deck sa pinakatuktok. Mula sa malayo, mukha itong piting, at naglabas ng nakakatakot na aura. Pinapasok ni Francis ang mga mandaragat at naging pamilyar sa barko. Weng! Isang manipis na alon ng tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ng barko, dahilan upang ang barko ay tila mas misteryoso at marangal. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ang bilis ng barko ay tumaas ng 2 o 3 beses. Ito ay malapit na sa bilis ng isang Great Origin Core Realm ngayon. Sa mga tuntunin ng depensa, maaari nitong harangan ang pag-atake ng ilang normal na Origin Core Realm sa parehong oras. Sabi ni Master Wilson at ngumiti. Natagpuan ni Francis na kapwa ang labas at loob ng barko ay pinalakas, at ngayon ay mas mahusay kaysa sa normal na walang limitasyong mga barko ng karagatan. Ang metal na pakiramdam ng barko ay naging mas malakas, at ang mga ukit ng array ay tumpak at tumpak. Sa mismong araw na iyon, hinayaan ni Francis na masanay ang mga mandaragat, at ibinigay niya ang bathtub ng Heart Blood Essence kay Master Wilson.
Brother Hanford, in-upgrade mo ang barkong ito para lang maglakbay sa karagatan. Si Master Wilson ay interesado sa background ni Francis. Kung ito ay isang normal na tao, maaari at gagamit sila ng mas maraming mapagkukunan sa kanilang sarili. Hindi ko na itatago. Kailangan ko talagang tumawid sa ibang lupain. Sabi ni Francis. Ang ibig mong sabihin ay aalis ka sa teritoryo ng True Martial Sacred Land at papasok sa isa pang Sacred Land. Nagulat si Master Wilson. Napakalayo ng pagtawid sa ibang lupain. Brother Hanford, dahil may kilala kang mga henyo mula sa Sacred Land, bakit hindi mo gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array at pumunta kaagad sa ibang Sacred Land? Makakatipid ka ng mas maraming oras. Gulat na sabi ni Master Wilson. Mula sa kanyang pananaw, ang background ni Francis ay hindi simple, at maaaring may kaugnayan pa siya sa Spiritual Sacred Lands. Spiritual Zone Teleportation Array. Gumalaw ang puso ni Francis. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang linya sa mapa. Kung tama ako, ang mga linyang iyon ay mga long distance teleportation array. Hindi mapigilan ni Francis na matuwa. Gayunpaman, narinig ko na mayroong isang mabigat na presyo upang magamit ito, at isang limitadong halaga lamang ng mga tao ang may karapatang gawin ito. Dagdag ni Master Wilson. Salamat. May bagong plano si Francis. Masyadong malayo ang destinasyon. Kung magagamit niya ang Spiritual Zone Teleportation Array, makakatipid siya ng hindi bababa sa kalahati ng oras na kakailanganin. Agad na nag-scout si Francis sa paligid at sa wakas ay natagpuan ang dalawang henyo mula sa Sacred Land. Sina James at Willie ay nasa estimado na mga guest room ng Void Ocean Spiritual Palace nang makita nila si Francis. Spiritual Zone Teleportation Array. Nagkatinginan sina James at Willie at pagkatapos ay mapagpa siyang umiling. Kahit kami ay walang access sa Spiritual Zone Teleportation Arrays. Kailangan mong malaman na ang aking master ay isang elder ng Sacred Land, at ang master ni James ay mas makapangyarihan. Paumanhin ng matangkad at payat na si Willie. Ibig niyang sabihin, kahit nasa kanilang background, maaari lamang nilang gamitin ang mga normal na teleportation array. Ang mga normal na teleportation array ay maaaring magpadala ng isang tao sa kahit saan sa pagitan ng iba't ibang Void Ocean Spiritual Palaces at maging sa Spiritual Sacred Land, ngunit iyon ay limitado sa mga pangunahing miyembro ng Sacred Lands. Kailangan nating magkaroon ng pahintulot ng ating mga nakatatanda kapag ginagawa iyon. Umiling si James at sinabing. Bagamat hindi nagulat si Francis sa kinalabasan, medyo nabigo pa rin siya. Hindi siya miyembro ng Sacred Lands, at wala siyang matibay na background. Wala man lang siyang karapatang gamitin ang mga normal na teleportation array para maglakbay sa pagitan ng Void Ocean Spiritual Palaces. Higit pa rito, ang dalawang ito ay walang gaanong koneksyon kay Francis, kaya ayaw talaga nilang tulungan siya. Aalis na ako kung ganoon. Umalis si Francis sa guest room sa ilalim ng walang emosyong mga tingin ng dalawang henyo mula sa Sacred Lands. Bagaman ang Francis na ito ay may talento, wala siyang background o anumang matitibay na senior sa likod niya. Tiyak na hindi makikipag-ugnayan ang kanyang kinabukasan sa atin. Ngumiti si Willie. Napabuntong hininga si James. Kung magsisikap sila, magkakaroon ng kaunting pag-asa, ngunit hindi nila naisip na may sapat na potensyal si Francis, kaya hindi sila nag-abala sa kanya. 572 pagtambang. Umiling si Francis nang umalis siya sa mga guest room, hindi nagulat sa resulta. Lohikal na ayaw siyang tulungan ng dalawang henyo ng Sacred Land, ngunit gusto pa rin niyang subukan ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Francis kina Mosley at Lourdes nang bumalik siya sa hotel. Captain, halos lahat ng resources na gusto mo ay natipon na, at ang Primal Crystal Stones na nakuha mo sa pagbebenta ng iyong resources ay ginamit para bumili ng mga materyales na kailangan mo. Inilabas ni Mosley ang listahan at isa-isang bumaba. Pagdating sa pagbili at pagbebenta ng mga item, ginamit ni Mosley ang kanyang mga koneksyon habang pinangangasiwaan ni Lourdes ang proseso. Okay, aalis na tayo sa loob ng 3 araw. Nagpasya si Francis. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang high-rank restocking point, kaya lahat ng kanyang mga kinakailangan ay natugunan. Oras na para umalis. Mosley, narito ang iyong gantimpala.
Inihagis ni Francis ang isang interspatial na singsing kay Mosley, at tumalon ang kanyang puso nang makita niya kung ano ang nasa loob. Salamat, Kapitan. Yumuko si Mosley ng maraming beses na may pasasalamat. Bukod sa isang tumpok ng Primal Crystal Stones, mayroon ding isang bar ounce ng Heart Blood Essence. Ang pile ng Primal Crystal Stones ay maihahambing sa kanya na nagtatrabaho sa loob ng ilang taon, at ang barrel ng Heart Blood Essence ay isang bagay mula sa kanyang mga pangarap. Binigyan ni Mosley ng malalim na sulyap si Francis bago siya umalis. Sa barrels na ito ng asensya ng dugo sa puso, ang kanyang estado ng pag-iral ay tataas ng mabilis. Hanggat ginawa niya ang hakbang na ito, ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Sa loob ng silid, wala na bang pag-asa na gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array? Nagsimulang mag-isip si Francis. Ito ay isang mahabang paglalakbay upang maglakbay sa buong teritoryo ng espiritual na sagradong mga lupain. Sa tansya niya, aabutin ng mahigit 100 taon kung magiging maayos ang paglalakbay. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang Spiritual Zone Teleportation Array, higit sa kalahati ng oras na iyon ay maliligtas. Sa kasamaang palad, ang dalawang iyon mula sa Sacred Land ay hindi tumulong kay Francis. Sure! Isang kulay purple na token ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ang Purple Saint Token. Nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng Purple Saint Token at Purple Saint Runes. Maaari siyang magbukas ng landas patungo sa mga guho gamit ang token, at ang token mismo ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Ang Purple Saint Token ay maaaring gamitin ng 3 beses. Nagamit ko na ito minsan. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ito. Ang aura sa kabilang panig ng Purple Saint Token ay napakahina na. Ito ay dahil ang distansya ay napakalayo, at ang dimensyon mismo ay nawawalan ng kapangyarihan o kaya'y maaari siyang magbukas ng landas pabalik sa mga guho. Bagamat magkatabi ang Thousand Floang Islands Zone at Tianlo Islands Zone, malamang na hindi sapat ang kasalukuyang lakas ng Purple Saint Partial Spirit. Sa kabutihang palad, si Francis ay walang anumang intensyon na bumalik sa Purple Saint Runes. Senior Purple Saint, masyadong malayo ang destinasyon ko at kailangan kong gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array sa True Martial Sacred Land. Ipinadala ni Francis ang pira-pirasong impormasyon na ito. Ang kahirapan sa pagbubukas ng koneksyon ay napakalaki at sayang ang Purple Saint Partial Spirit at ang lakas ng dimensyon, ngunit ang pagpapalitan ng impormasyon ay hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Gayunpaman, walang anumang reaksyon. May nangyari ba sa Purple Saint Runes? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Matapos ang kalahati ng oras na kinuha ang tsaa upang gawin mamaya, isang buntong hininga ang nagmula sa Purple Saint Token. Francis, pumunta sa True Martial Sacred Land at hanapin ang isang tinatawag na Duanmoching kasama ang aking Purple Saint Token, ngunit hindi ko alam kung ang taong iyon ay buhay pa o hindi. Kung siya nga ay tiyak na tutulungan ka niya. Mapagkakatiwalaan siya. Tunay na Martial Sacred Land. Duanmoching. Mahusay. Tuwang-tuwa si Francis. Nagtanong lang siya sa Purple Saint Partial Spirit sa isang kapritsyo, wala talaga siyang pag-asa. Ang sino mang may kaugnayan sa Purple Spirit Partial Spirit at nabubuhay pa ngayon ay hindi magiging isang simpleng figure. Brother Francis, maganda ang takbo ng Purple Saint Runes, hindi mo kailangang mag-alala. Ang boses ni Angelica ay tumunog sa Purple Saint Token. Nakipag-ugnayan ang dalawa sa isa't isa sa pamamagitan ng Purple Saint Token, ngunit hindi sila makapag-usap ng masyadong mahaba dahil ang distansya ay masyadong malaki at ang pasanin sa Purple Saint Token at ang dimensyon ng Purple Saint Runes ay magiging malaki. Kasabay nito, sa loob ng ikatlong palapag ng Treasured Palace sa Purple Saint Runes. Weng! Isang batang babae na nakasuot ng lila ang nakaupo sa harap ng isang kristal na susi. Ang babaeng naka-purple ay may snow white skin na kumikinang, at siya ay tila matikas bilang isang diyosa. Yufei, mukhang malapit ng magising ang iyong spiritual race bloodline. Kahit na ang iyong mental energy ay hindi pa umabot sa origin core realm, nagagawa mo pa ring mag-convert ng pure half-step na True Yuan. Malapit mo nang lubusang pinuhin ang True Yuan. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi.
Hindi ka pani-paniwalang pinuhin ang True Yuan ng hindi naaabot ng mental energy ng isang tao ang Origin Core Realm. Bagamat may ilang pagkakataon na nangyari ito ay maaaring mula sa malaking kapalaran, o mula sa pagbibigay ng cultivation sa ibang tao, na hindi talaga nila mapapadalisay at sa halip ay nasa isang selyadong estado. Sa kabilang banda, nagawa ni Angelica na dalisayin at pino ito mismo. Ang espiritual na lahi ay nireranggo bilang isa sa pinakamahusay kahit na sa 10,000 sinaunang lahi. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumanggo sa kanyang ulo. Pagkalipas ng 3 araw, malapit sa isa sa mga pasukan ng Void Ocean Spiritual Palace. Ang brat na iyon ay sa wakas ay lumabas at naghahanda na umalis. Iulat ito sa Third Elder. Isang mag-asawang mukhang normal na figure sa malapit ang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng spiritual sense. Shua! Shua! Ang mga figure na ito ay kumislap sa isang kisap mata. Ilang paghinga mamaya. So. Si Francis at ang kanyang grupo ay lumipad palabas ng Void Ocean Spiritual Palace. Shua! Itinaas ni Francis ang kanyang kamay, at lumitaw ang bagong Blue Lightning spaceship at naglabas ng malakas na pressure. Napakalakas ng aura. Ang barkong iyon ay isa sa napakataas na kalidad. Maraming tao ang umikot malapit sa pasukan habang pinangunahan ni Francis ang mga mandaragat papasok sa barko. Ang loob ng Blue Lightning spaceship ay elegante at parang isang high-class na hotel. Bilang karagdagan, ang lakas at pagtatanggol ng mga materyales ay malakas. Pumasok si Lourdes at ang kumpanya at nagsimulang magtrabaho. Matapos masipsip ang asensya ng dugo ng puso, ang estado ng pagkakaroon ng maraming mga mandaragat ay papalapit na sa kalahating hakbang na pinagmulan Core Realm, at mayroon silang higit na potensyal. Si Lourdes ay madaling nakapasok sa huling yugto ng True Lord rank. Tara na. Umupo si Francis sa kubo ng kapitan na pinalamutian ng maganda at nag-order. Weng! Isang alon ng tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ng Blue Lightning spaceship habang lumampas ito sa hadlang ng Void Ocean Spiritual Palace at papunta sa walang limitasyong karagatan. Sundan mo sila. Hinabol sila ng isang elder na nakasuot ng plain shirt at 2 sovereigns. Ang naka-short na elder ay ang third elder ng Guncloud Pavilion. Ang 2 sovereign sa tabi niya ay umabot na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at lahat sila ay napakabilis. Sa nakalipas na buwan, pinakilos ng elder ang puwersa ng Guncloud Pavilion at inutusan ang ilang tao na maghintay sa lugar na ito. Brat, pinalibutan ng Guncloud Pavilion ang lahat sa loob ng 12 milya. Hindi ka makakatakas kahit na mayroon kang mga pakpak. Ang naka-short na Sovereign Lord ay umungal habang hinahabol niya ang barko na kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng Blue Lightning spaceship, kumulo ang dugo ng lahat ng mga marino nang maramdaman nila ang pressure mula sa Great Origin Core Realm. Parang sumanib siya sa kalikasan at naging isa sa mundo. Ang bilis naman. Ang Sovereign Lord ay mabagal lamang na nakasara habang ang 2 pang sovereigns ay hindi makahabol. Ang brat na ito ay nagsanib talaga ng Heartblood Essence sa barko. Sayang talaga. Nagalit ang ekspresyon ng soberanong Panginoon at nanlamig ang kanyang mga mata. Whoosh! Whoosh! 2 middle stage na Small Origin Core Realm Sovereigns ang sumisingil mula sa harapan pagkatapos lumipad ang Blue Lightning spaceship sa isang tiyak na distansya. Brat, manatili ka dito. Ang 2 middle stage na Small Origin Core Realms ay parehong umatake at nagdulot ng mga alon. Bam! Bam! Boom! Makinis at malamig pa rin ang malamig na metal-ikong shell ng Blue Lightning spaceship. Walang pinsalang ginawa dito. Napakalakas ng depensa ng barkong ito. Ang 2 sovereign ay nag-click sa kanilang mga dila at ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang subukang pigilan ito. Bagamat ang kanilang mga pag-atake ay hindi tunay na nagbabanta sa Blue Lightning spaceship, hindi mahirap bawasan ang bilis nito. Ha. Kayong 2, tigilan mo nga yang barko. Tawa ng tawa ang naka-short na Sovereign Lord. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya sinundan si Francis ay dahil sa Heartblood Essence. Hindi niya akalain na si Francis ay mayroon pa ring mataas na antas na Blue Lightning spaceship sa ibabaw nito.
Kahit na ang Gun Cloud Pavilion, isang Peak 1-star clan, ay walang napakaraming barko na may ganoong kalidad. Guro. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw mula sa loob ng isang layer ng madilim na ambon. Noong nakaraang buwan, ang lakas ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng mabilis pagkatapos gamitin ang Heart Blood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone. Ding! 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 Sinaktan ng Skeletal Division Leader ang mga pag-atake ng dalawang Small Origin Core Realms at hindi man lang nasugatan. ZZZ. Tumawa ang Skeletal Division Leader habang iniunat nito ang kamay at nagpadala ng mga alon ng buto sa dalawang Sovereigns. Boom! Ang dalawang soberano ay napilitang umatras, at ang isa sa kanila ay bahagyang nasugatan. Hindi mapigilan ni Francis ang tumango. Ang cultivation ng Skeletal Division Leader ay nalalapit na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at ang mga buto nito ay napalakas sa isang bagong antas na gawang baliwalain ang mga pag-atake mula sa normal na Small Origin Core Realms. Dagdag pa sa katotohanan na pinagsama nito ang 9 Deadly Inbone sa katawan nito, ang battle power ng Skeletal Division Leader ay nalampasan ang late stage na Small Origin Core Realm at halos maihahambing sa Great Origin Core Realm. Tapusin mo agad ang laban na ito. Nakita ni Francis na humahabol ang tatlo sa likod nila. Sure! Nagwagayway siya ng itim na bandila at lumitaw sa ere ang 100 sinumpaang bangkay ng multo. Hoo! Ang isang madilim na ambon ay agad na kumalat sa 4 o 5 milya at naglabas ng nakakagulat na sumpa. Hindi maganda. Hindi komportable ang dalawang soberano nang dumampi sa kanila ang ambon, at hindi mabilang na tuyo at mapuputing mga kamay na hindi man lang nila makitang nakakumot sa kanilang mga katawan at napunit ang kanilang laman. Ang mga kaluluwa at enerhiya ng dalawang soberano ay patuloy na nauubos, at ang nasugatan na soberano ay sumama ang pakiramdam. Parang may mga multo na nakakabit sa kanya. Mental Energy Ghost Technique 10,000 Ghost Maze God. Ang pulang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader ay kumaibot at naglabas ng mga ilusyon ng takot at gulat sa Ghost Corpse Thirst Array. Sure! Sure! Ikinawi ni Francis ang itim na watawat, at nabuo ang ambon ng bilog na nakakulong sa dalawang Sovereign Lords. Woo! Arg! Nakaramdam ng pagkahilo ang dalawang soberano at naglabas ng mga hiyaw habang nangingibabaw ang takot sa kanilang mga ekspresyon. Makikita ng isa ang kanilang balat at dugo na nagsisimula ng mabulok. 573. Nang ang lahat ng 100 ghost corpses ay nabuo ang hanay, ang kapangyarihan ay tumaas sa isang bagong antas. Kahit na ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay pinatay nito. Sa puntong ito, ang madilim na ambon ay nakabuo ng makamulto na apoy, na nagtulak sa dalawang soberano na mawalan ng pag-asa nang ang apoy ay kinumplito ng Mental Energy Ghost Technique ng Skeletal Division Leader. Kailangang harapin ng isang tao ang isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan ng sumpa kapag nahulog sila sa Ghost Corpse Thirst Array. Nagsisimula ng mabulok ang balat at laman ng dalawang soberano habang nauubos ang kanilang lakas at kaluluwa. Maghintay ka. Ang ekspresyon ng Sovereign Lord na humahabol mula sa likuran ay kapansin-pansing nagbago nang makita niya ang nangyayari, at inilabas niya ang kanyang aura. Hindi niya akalain na si Francis ay magkakaroon pa rin ng ganitong nakamamatay na hakbang sa pagpatay. Hindi ginamit ni Francis ang hakbang na ito laban sa Metal Triangle Pirates o kahit sa labanan laban sa pinuno ng pirata ng Great Origin Core Realm. ZZZ. Kapag ang Ghost Corpse Thirst Array na ito ay nakapatay ng 100 sovereigns, ang lakas nito ay tataas ng husto. Ang Skeletal Division Leader ay mas nasasabik kaysa kay Francis mismo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga bangkay ay personal na pinino nito. Void Skyin Demonic Stab. Ang armas na Earth Grade na pinagsama sa katawan ng Skeletal Division Leader ay bumaril. Shoo! Isang malaki, maitim na Silver Bone Phantom ang kumislap sa hangin, at tila nabasag nito ang mismong kalawakan habang ito ay tumusok sa isa sa mga nabubulok na Sovereigns. Arg! Isang sigaw ang nagmula sa loob ng hanay, at ang katawan ng Sovereign ay naging puddle ng dugo. Kasabay nito. Arg! Iligtas mo ako!
Ang isa pang soberano ay napapaligiran ng mga tuyong puting kamay na umaabot sa kanyang katawan. Whoosh! Ikinaway ni Francis ang itim na bandila at itinuro ang kapangyarihan ng Array, at hindi nagtagal, ang isa pang sovereign ay naging puddle of blood din. Sa maikling sandali lang, dalawang middle stage na small origin core realms ang namatay mula sa Ghost Corp's Cursed Array. Hu! Ang enerhiya at kakanyahan ng dalawang sovereign ay hinigop ng Ghost Corp's Cursed Array. Dahil sa eksenang ito, nanlamig ang mga buto ng tatlong humahabol na sovereign. Brat, anong lakas ng loob mong patayin ang mga elder mula sa Guncloud Pavilion? Pinigilan ng ikatlong elder ng Guncloud Pavilion ang pagkabigla sa kanyang puso. Binago niya ang kapaligiran gamit ang kanyang Great Origin Core Realm Aura habang umaandar siya patungo sa Blue Lightning Sky Ship. Ang iba pang dalawang sovereign ay nasa late stage na Small Origin Core Realm, kaya hindi sila mahina. Break! Ang ikatlong elder ng Guncloud Pavilion ay naglabas ng isang palad na naging sanhi ng pag-ugong ng lahat sa loob ng 10 milya. Ang palad ay nagpatuloy sa paghampas sa Ghost Corp's Cursed Array. Hu! Ang madilim na ambon na nabuo ng Ghost Corp's Cursed Array ay naging mas mahina. Shua! Shua! Ikinaway ni Francis ang itim na bandila at lumikha ng mas maitim na ambon mula sa loob ng hanay. Zizi! Ang Ghost Corp's Cursed Array na ito ay hindi tulad ng dati. Sa tingin mo ba napakadali nitong masira? Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay kumaluskos habang ang 9 Deadly Inbone ay sumanib pabalik sa katawan nito. Weng! Pagkatapos ay gumamit ito ng isang lihim na pamamaraan at naging isang nagninangas na higanting buto. Whoosh! Ang naglalagablab na higanting buto ay naging sanhi ng pagsipol ng apoy ni Yin at kamatayan sa bawat pagkilos nito, na umaayon pa rin sa Ghost Corp's Array. Sa nakalipas na buwan, lumakas ang mga buto nito matapos masipsip ang asensya ng dugo ng puso at sumanib sa Mystic Dark Crystal Bone. Mas malakas ang battle power nito kaysa sa normal na late stage na Small Origin Core Realms. Higit pa rito, kasalukuyan itong may suporta ng Array at ang lihim na pamamaraan nito. Matanda, kunin mo ang palad ko. Ang nag-aalab na higanting buto ay nagpakawalan ng nangingibabaw na apoy habang itinutok nito ang isang palad patungo sa third elder ng Guncloud Pavilion. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa itaas ng Ghost Corp's Cursed Array, at nilamon ng shockwave ang lahat ng nasa malapit. Ang Blue Lightning Sky Ship sa ibaba ay bumagsak at nahulog sa karagatan. Boom! Ang Skeletal Division Leader ay umatras ng ilang hakbang. Halatang may konting disadvantage ito, pero mas nadagdagan ang excitement sa mga mata nito. Sa pag-iisip kung paano ito ay walang anumang pagtutol laban kay Lord Hudson, kalahating taon na lamang ang nakalipas mula noon at ang lakas nito ay tumaas ng napakalaking halaga. Kayong dalawa ay itigil ang kalansay na iyon, papatayin ko ang brat. Utos ng soberanong Panginoon. Alam niya na si Francis, na kumokontrol sa Ghost Corp's Cursed Array, ang kritikal na punto. Pagkatapos ng lahat, ang banta ng Array ay masyadong malaki at ang Skeletal Division Leader ay mas mahirap patayin kaysa kay Francis. Hanggat papatayin ko ang brat na iyon at kunin ang mga samsam sa digmaan, kaya kung tapusin ang kalansay. Ang mga mata ng soberanong Panginoon ay kumislap. Brat, mamatay ka! Lumiko ang Sovereign Lord sa Skeletal Division Leader at sinugod si Francis, na nasa gitna ng Ghost Corp's Array. Zizi! Hindi siya pinigilan ng Skeletal Division Leader. Sa halip, nakipag-clash lang ito sa dalawang late stage na Small Origin Core Realm Sovereigns na paparating dito. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa na nitong sugpuin ang dalawa gamit ang nagninangas na Bone Giant na anyo nito. Go! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis habang iwinawagayway niya ang Array Flag, na tinatawag ang mga Mist Dragon upang makipag-away sa Sovereign Lord. Break! Itinulak ng soberanong Panginoon ang kanyang palad at ang kapangyarihan ng sumpa ay nabasag bago pa man ito makalapit sa kanya. Gayunpaman, nanatiling pareho ang ekspresyon ni Francis habang patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng sumpa para bumagsak sa Sovereign Lord.
Maliwanag na puti at tuyong mga kamay ang nakapulupot sa katawan ng Sovereign Lord at patuloy na umabot sa kanyang katawan, dahilan upang magbago ang kanyang ekspresyon. Kahit na ang isang kasing lakas niya, na nakarating sa Great Origin Core Realm, ay hindi maaaring baliwalain ang epekto ng sumpa. Ang kapangyarihan ng sumpa ay maaaring pumasok kahit saan. Ito ay hindi lamang isang simpleng pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Hinayaan ni Francis ang Sovereign Lord na mamuno. Kapag ang kapangyarihan ng sumpa ay pumasok sa kanyang katawan at hindi gumaling sa tamang panahon, kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay hindi makakatakas. Gaano man kalakas ang kanyang estado ng pag-iral, tiyak na may malaking pagkakaiba kumpara sa isang walang limitasyong balina sa karagatan. 10 paghinga lang ang kailangan ko para patayin ang brat na ito at makaka-address pa rin ako ng hindi nasaktan. Naisip ng soberanong Panginoon. Nagtitiwala siya sa kanyang kakayahang patayin si Francis sa 10 paghinga. Kahit 4 o 5 lang kaya niya itong gawin. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Isang pares ng mga pakpak na kulay lila ay biglang namuo sa likod ni Francis, na naging dahilan upang tumaas ang kanyang bilis at liksi. Shua! Naiwan ang mga after images kasama ang takip ng maitim na usok. Ang mga pandaman ng mga tagalabas ay malilimitahan sa loob ng Ghost Corps First Array, ngunit si Francis ay walang mga paghihigpit na ito na ipinataw sa kanya. Alam niya at ng Skeletal Division Leader ang array gaya ng alam nila ang sarili nilang kamay. Tusong brat. Ang Sovereign Lord ay umungal at nagpadala ng Berding Palm Phantom sa ilang daang yarda, gamit ang isang malawak na pag-atake. Gayunpaman, ang mga reaksyon at liksi ni Francis ay napakabilis, at nagkaroon siya ng kalamangan sa landscape kaya nagawa niyang umiwas sa ilang mga pag-atake. Boom! Isang alon ng tubig ang lumitaw sa katawan ni Francis. Boom! Boom! Ang mga pag-atake ay bumagal at huminto ng dumapo sila sa katawan ni Francis. Kahit medyo nasugatan siya, hindi nagtagal ay gumaling ang water bloodline niya. Napakalakas ng bloodline. Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign Lord nang mapagtanto niyang minamaliit niya si Francis. Ang estado ng pag-iral at katawan ni Francis ay mas malakas kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at ang kanyang bloodline ay tumaas ng mabilis sa nakalipas na kalahating taon. Mayroon siyang Wings of Wind and Lightning para sa bilis at opensa, at mayroon siyang Water Bloodline para sa depensa at pagbawi. Sa tulong ng Ghost Corps First Array, nagawang pigilan ni Francis ang Sovereign Lord para sa ilang paghinga. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang Great Origin Core Realm ay isa pa ring Sovereign Lord, at hindi nagtagal ay itinulak niya si Francis sa isang partikular na lugar. Mystic Sky Dark Seal. Isang malaki, kalahating milya ang haba, madilim na berdeng palad ang bumalot sa kinaroroonan ni Francis. Arg! Namula ang mukha ni Francis habang ang kanyang Wings of Wind and Lightning at ang kanyang Water Bloodline ay parehong pinigilan. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang yumuko at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay mas malakas pa kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at ang kanyang Water Bloodline ay may malakas na depensa, sana ay gumuho na siya. Hahaha. Brat, sumuko ka na. Tumawa ang soberanong Panginoon. Ang isang Sovereign Lord ay isang Sovereign Lord pagkatapos ng lahat. Kung hindi man lang niya may baba ang isang half-step na Origin Core Realm, wala na siyang anumang mukha na matitira. Divine Change ng Water Spirit. Naging matalim ang mga mata ni Francis nang biglang umikot ang kanyang katawan. Weng! Isang liwanag ang biglang sumanib kay Francis at naging likido ang kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-alon nito na parang tubig. Boom! Ang nakakatakot na pag-atake mula sa Sovereign Lord na dumapo kay Francis ay tila dumaan sa likido. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng Sovereign Lord, isang likidong estado. Ang brat na ito ay nakakaintindi ng napakalalim na water secret techniques. Ang Water Spirit Divine Change ay isang napakalalim na pamamaraan kahit na sa Pure Moon Spiritual Sect, at mahirap para sa mga tao na matagumpay na linangin ito.
Sa ilalim ng estado ng Water Spirit Divine Change, si Francis ay nagawang maging likido sandali, at siya ay halos walang kapantay sa pagtatanggol. Higanti. Biglang tumaas ang anyo ni Francis at naging Water Spirit God. Break. Ang bawat aksyon ni Francis ay tila nagagawang i-flip ang karagatan habang ang kanyang lakas ay tumaas sa isang bagong antas. Basag. Hindi pinansin ni Francis ang pag-atake ng Sovereign Lord at nagpakawala ng suntok na Samire sa kapangyarihang pumipigil sa kanya. Sa sandaling ito, ang Water Spirit Divine Change ni Francis ay lumampas na sa kay Elder Sheila mula noon. Ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang estado ng pag-iral at bloodline ay mas malakas kaysa dati, at mas madali niyang naisagawa ang pamamaraan. Arg! Sa isang kislap ng liwanag, bumaba mula sa langit ang higanteng tubig. Ang dalawang huling yugto na Small Origin Core Realms ay pinipigilan ng Skeletal Division Leader, at sila ay pinahina ng kapangyarihan ng sumpa. Ang dalawang tinambangan na soberano ay agad na napatay. Hindi nila maintindihan kung paano nagkaroon ng kakayahan si Francis na lumapit at patayin sila habang nakaharap siya sa isang Great Origin Core Realm. Ngunit ito ay katotohanan. Si Francis ay ganap na hindi pinansin ang pag-atake ng Sovereign Lord. 574. Nang makitang isa pang late stage na Small Origin Core Realm Sovereign ang papatayin ni Francis, ang nakashort na Elder ay umungal, "Brat!" Ang ikatlong Elder ng Gun Cloud Pavilion ay sumigaw, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Sa apat na soberanong dinala niya, 3 na ang namatay. Mystic Sky Dark Technique / Pinasabog ng third Elder ng Gun Cloud Pavilion ang kanyang True Yuan, pinalamutian ang kalahating transparent na dark green na blade na tila parusa ng langit mismo nang ito ay naging isa sa kalikasan at nalaslas patungo kay Francis. Ang nakatatakot na kapangyarihan mula sa pag-ataking ito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang iba pang naroroon, kasama ang Skeletal Division Leader at ang isa pang Sovereign, ay naramdaman ang paglundag ng kanilang mga puso. Shua! Ang Water Spirit Giant na ginawang Francis ay hindi ganap na nakaiwas sa pag-atake. Shoo! Ang katawan ng Water Spirit Giant ay lumundag at agad na nanghina. Halos maputol ito sa dalawa. Weng! Nagsimulang gumaling ang mga sugat ng Water Spirit Giant. Sa ganitong estado, ang laman ni Francis ay naging kalahating likido. Siya ay halos walang kamatayan sa kanyang napakalaking bilis ng pagbawi. Tinanggap ni Francis ang suntok mula sa Third Elder nang sabay-sabay siyang sumugod patungo sa late stage na Small Origin Core Realm. Bam! Nagpadala ang Water Spirit Giant ng thrust na nagpaubo ng dugo sa late stage na Small Origin Core Realm. Ang Water Spirit Divine Change ni Francis ay kasalukuyang isang kumpletong bersyon, hindi katulad noong siya ay nasa Purple Saint Roans. Hindi lang malakas ang depensa niya, puno ng kapangyarihan ang bawat kilos niya. Higit pa rito, ang kahusayan ni Francis sa Water Spirit Divine Change ay nalampasan na ang late stage na Small Origin Core Realm Elder Sheila. Ito ay dahil, sa nakalipas na kalahating taon, ang estado ng pag-iral ni Francis ay tumaas ng husto dahil sa asensya ng dugo sa puso at ang aura mula sa sinaunang Dream Realm. Mas malakas pa ito kaysa sa normal na Great Origin Core Realms, at maraming beses na nagbago ang kanyang bloodline power. Ang matibay na pundasyon ng life force at bloodline ay nakapagpapanatili ng kanyang Water Spirit Divine Change. Tumigil ka! Ang ikatlong Elder ng Gun Cloud Pavilion ay umungal habang pinapanood lamang niya ang huling yugto ng Small Origin Core Realm na nahulog sa pincer attack ng Water Spirit Giant at ng nagninangas na Bone Giant. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay parehong gumagamit ng mga secret technique na nagpapataas ng kanilang lakas sa isang antas na mas malakas kaysa sa normal na late stage na Small Origin Core Realms. Boom! Ang Ripple of Water ni Francis ay kumuha ng panibagong pag-atake mula sa Third Elder ng Gun Cloud Pavilion, na nagawang pilitin ang huling Small Origin Core Realm sa kawalan ng pag-asa. Arg! Ang huling Small Origin Core Realm ay namatay mula sa pinagsamang pag-atake ni Francis at ng Skeletal Division Leader. Ang kanyang bangkay ay natunaw sa isang puddle ng tubig at dugo sa Ghost Corpse First Array.
Matapos masipsip ang enerhiya at kakanyahan ng apat na magkakasunod na soberano, ang kapangyarihan ng sumpa ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Ang ekspresyon ng ikatlong elder ng Gun-Cloud Pavilion ay kapansin-pansing nagbago nang huminga siya ng malalim. Lubhang malungkot siya habang lumulutang sa ibabaw ng usok. Ang aking diwa ng tubig na banal na pagbabago ay maaari lamang tumagal ng isa pang 10 paghinga ng higit pa. Ang figure ni Francis ay kumislap habang siya ay tumalon patungo sa third elder ng Gun-Cloud Pavilion. Siyempre, kahit nasa ganitong estado, halos hindi niya kayang labanan ang isang Great Origin Core Realm. Hindi niya talaga kayang takutin ang isa. Sure! Ikinaway ni Francis ang array flag at itinuro ang kapangyarihan ng sumpa ng Ghost Corpse Thirst Array. Ang nakatatakot na hangin ng kamatayan, yin, at puot ay dinagsa ang ikatlong elder ng Gun-Cloud Pavilion. Tusong-asong babae. Ikinaway ng ikatlong elder ang kanyang kamay at binasag ang usok ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagsimulang pumuti at ang kanyang katawan ay naging hindi komportable. Ang kanyang katawan ay medyo matagal nang nabubulok, at ang kanyang life force at enerhiya ay mas mabilis na nauubos. Gamit ang pagkakataong ito, ang Water Spirit Giant at ang naglalagablab na Bone Giant ay nagsanib at nag-counter-attack. Boom! Boom! Bam! Nag-away ang tatlong eksperto sa loob ng Ghost Corpse Thirst Array. Makalipas ang ilang paghinga, umatras ang figure ng Skeletal Division Leader habang ang apoy na nagmumula sa katawan nito ay unti-unting humihina. Ang Water Spirit Giant ni Francis ay naging medyo lumabo, ngunit ang mukha ng Sovereign Lord ay kasing puti ng papel at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Daan-daan at libu-libong hindi nakikita, tuyo, mapuputing mga kamay ang umabot sa kanyang katawan at kinukuha ang kanyang buhay at kaluluwa. Mula sa simula ng labanan, ang soberanong Panginoon ay nasa mahinang kalagayan, at siya ay nasugatan pa rin mula sa sagupaan noon. Sa pagmamasid sa kanya, ang kanyang balat ay nagsimulang tumanda. Sa isang maikling span ng 10 paghinga, tila siya ay may edad na 10 taon. ZZZ. Matandang lalaki, dahil sa Ghost Corpse Thirst Array, nawalan ka ng maraming haba ng buhay. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa ng mapakla habang ang mukha ng Sovereign Lord ay naging kulay abo, at ang kanyang balat ay nagsimulang mabulok, na nagpapahintulot sa mas maraming kapangyarihan ng sumpa na makapasok sa kanyang katawan. Bitch! Hindi ka madaling pakakawalan ng Gun-Cloud Pavilion. Kahit na nagmumura pa ang ikatlong elder, may takot na sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pagkatapos sabihin niyon, pinaikot niya ang kanyang True Yuan at pinilit na bumalik ang kanyang dalawang kalaban. Sure! Sa sumunod na sandali, lumipad na ang anyo ng soberanong Panginoon. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay nagtaas ng kanilang mga ulo, at nakita nila ang Sovereign Lord na natisod pagkatapos lumipad ng ilang milya at lumuwa ng isang subo ng dugo. Guru, ang kapangyarihan ng sumpa ay pumasok sa matandang iyon, at siya ngayon ay lubhang mahina. Isang hakbang na lang ang layo na natin para patayin siya. Medyo ayaw na sabi ng Skeletal Division Leader. Magiging lubhang kapaki-pakinabang kung ang Ghost Corpse Thirst Array ay magagawang lumunin ang asensya ng isang Great Origin Core Realm. Alam ko, ngunit isa pa rin itong Great Origin Core Realm na pinag-uusapan natin. Bahagyang umiling si Francis habang ang kanyang likidong estado ay naging solid muli, at siya ay namutla. Mapapanatili lamang ni Francis ang lihim na pamamaraan ng Water Spirit Divine Change sa loob ng limitadong panahon dahil napakabigat ng presyo para gamitin ito. Sure! Ikinaway ni Francis ang itim na bandila at inilagay ang Ghost Corpse Thirst Array bilang kasiyahan. Ang mga bagay ay naging mas maayos kaysa sa pakikipaglaban kay Lord Hudson. Higit sa lahat, hindi man lang ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline. Ang kombinasyon ni Francis at ang Skeletal Division Leader, kasama ang tulong ng Ghost Corpse Thirst Array, ay nagawang sugpuin ang mga normal na Sovereign Lords. Hindi man lang nang-ahas ang dalawa na magkaroon ng ganoong pag-iisip kalahating taon na ang nakakaraan. Umuwi ka dali. Bumalik si Francis sa Blue Lightning Sky ship at nag-order.
Sa labanan ngayon, ang maliit na mga sovereigns, kabilang ang isang sovereign lord, ay nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto. Napakalaking labanan. Ilang mga soberano ang namatay. Sino ang nasa barkong iyon? Nagawa nilang pumatay ng napakaraming elder mula sa Guncloud Pavilion. Ang Guncloud Pavilion ay isa sa mga nangungunang puwersa sa paligid dito. Dahil malapit pa rin sila sa Void Ocean Spiritual Palace, maraming eksperto ang nakasaksi sa buong proseso. So, ang Blue Lightning Sky Ship ay bumiyahe sa pinakamabilis nitong bilis, na kahit na ang mga normal na sovereign ay hindi makahabol. Sa isang kisap mata, nawala ang barkong pumatay sa ilang elder mula sa Guncloud Pavilion. Bagamat nakaalis na ang salarin, bumulaga pa rin ang balitang ito sa ilang isla sa loob ng maikling kalahating buwan. Ang Guncloud Pavilion ay isa sa pinakamataas na 1-star clan sa paligid, at ang kanilang lakas ay mas mababa lamang sa 2-star na sekta. Dahil sa katotohanang nangyari ito hindi pa katagal, ginamit ng Guncloud Pavilion ang lahat ng kanilang lakas at naglagay ng bounty sa Blue Lightning Sky Ship. Sa isang tiyak na araw, makalipas ang kalahating buwan, isang madilim, tahimik na figure ang lumipad sa karagatan at naging sanhi ng lahat ng nasa malapit na tumahimik. Ang hindi mabilang na mga hayop sa loob ng 1,000 milya ay nanginginig sa takot. Para bang hinawakan ng Diyos ng kamatayan ang kanilang mga lalamunan. Yung taong naramdaman ng mga kalapit na eksperto at sovereigns ang paglundag ng kanilang mga puso. Ang matangkad at maitim na figure ay nagbigay sa lahat ng nasa malapit na pakiramdam ng kamatayan sa kanilang mga kaluluwa. Ang layunin ng emperador ng kamatayan ay minsang narito. Ang matangkad at maitim na figure ay lumutang malapit sa Void Ocean Spiritual Palace. Sure! Ang kanyang anyo pagkatapos ay nawala habang siya ay tumuntong sa Void Ocean Spiritual Palace. Nakakatakot na aura. Naramdaman ng mga gwardya ng sovereign sa pasukan na basang-basa ang kanilang likod sa malamig na pawis. Ang misteryosong figure ay umalis sa Void Ocean Spiritual Palace pagkaraan ng ilang sandali at nagtungo sa isang isla. Ang kanyang bilis ay halos 10 beses na mas mabilis kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Songheng Area, ang mahalagang bakuran ng Guncloud Pavilion, sa loob ng isang malaking palasyo. Nagpakawala ng mahabang hininga ang ikatlong elder habang pilit niyang inilalabas ang itim, nabubulok na dugo mula sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang aming angkan ay may mga pamamaraan upang labanan ang mga sumpa ng bangkay ng multo. Mahina ngunit masaya ang ekspresyon ng ikatlong elder. Kung ang mga bagay ay kinaladkad sa loob ng ilang araw, ang sumpa ay pumasok sa kanyang mga buto. Pagkatapos noon, kahit na nasa kanya ang buong kapangyarihan ng Guncloud Pavilion, wala na silang magagawa. Ikaw ang ikatlong elder ng Guncloud Pavilion. Isang malamig at garalgal na boses ang tila umalangaw-ngaw mula sa kailaliman. Ikaw. Nanlamig ang mga buto ng ikatlong elder, at halos lumipad ang kanyang kaluluwa sa takot. Isang matangkad na figure, na tila kinatawan ng mismong kamatayan, ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang isang kamay na nababalot ng itim na usok ay bahagyang yamakap sa leeg ng ikatlong elder. Tulungan! Tulungan mo ako! Ang ikatlong elder ay nahulog sa walang limitasyong takot, at ang kamay na nababalutan ng itim na usok ay tila karit ng kamatayan habang pinipigilan nito ang kanyang true yuan. Huwag na! Anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo lahat. Ang ikatlong elder ng Guncloud Pavilion ay nanginig at hindi na makalaban. Ang iyong kaluluwa at buhay ay hindi na pag-aari mo. Ang matangkad na figure ay nanunuya, at ang kanyang garalgal na boses ay nagpabagsak sa ikatlong elder sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sure! Ang kabilang kamay ng matangkad na figure ay inilagay sa ulo ng ikatlong elder, at ang kanyang isip ay nagdilim habang siya ay nawala ng malay. Soul Heart Reader. Isang tipak ng malinaw na kadiliman ang dumaloy sa kaluluwa ng ikatlong elder, ngunit wala siyang reaksyon. Para siyang pumasok sa vegetative state. Maya-maya pa, nahulog sa lupa ang third elder ng Guncloud Pavilion. Walang bakas ng ibang tao roon, ngunit isang boses ang tila bumubulong sa dimensyon ng kaluluwa, kakasimula pa lang ng pursuit of death.
Takbo. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Sana lang hindi ka masyadong mahina. A575 larangan ng labanan ng dalawang bituin. Pagkalipas ng 2 buwan, sa walang limitasyong karagatan. So, ang Blue Lightning Sky ship ay dumaan sa karagatan sa bilis na halos kasing bilis ng Great Origin Core Realm. Ang paglalakbay sa nakalipas na 2 buwan ay sobrang swabe, at pagkatapos na ang asensya ng dugo ng puso ay pinagsama sa Blue Lightning Sky ship, ang aura nito ay naging dahilan upang maiwasan ito ng mga kalapit na hayop. Higit pa rito, wala ring magagawa ang mga pirata kay Francis at sa kumpanya dahil masyadong mabagal ang kanilang mga barko kumpara sa Blue Lightning Sky ship, at hindi pa rin sila nang ahas na atakihin ang isang barko na ganoon ang kalidad. Sa loob ng barko. Captain, pagkatapos ng 2 buwan, sa wakas ay narating na natin ang gilid ng Thousand Floang Island Zone. Papasok na tayo sa susunod na island zone. Iniulat ni Lourdes. Ang lahat ng mga mandaragat ay bumuti pagkatapos ng 2 buwan. Sa paglilinis ng asensya ng dugo ng puso, ang kanilang estado ng pag-iral at ang kanilang mga pundasyon ay mas matibay, at ang kanilang mga paglilinang ay higit sa lahat ay nasa huling yugto ng True Lord rank. Ang mga estado ng pagkakaroon ng isang maliit na bilang ng mga mandaragat ay malapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang susunod na destinasyon True Martial Sacred Land. Ang boses ni Francis ay tumunog sa buong Blue Lightning Sky ship. Tunay na Martial Sacred Land. Ang mga puso ng mga mandaragat ay nanginginig, at sila ay napuno ng pananabik. Ang True Martial Sacred Land ay isa sa 3 spiritual sacred land sa loob ng Kang Ocean. Kailangang malaman ng isa na ang bawat espiritual na sagradong lupain ay may kontrol sa ilang daang mga zona ng isla. Hindi ko akalain na ang pupuntahan ng kapitan ay ang True Martial Sacred Land. Sa mga kakayahan ng kapitan, maaari tayong manirahan sa banal na lupain. Sa oras na iyon, makakaakyat din tayo. Nag-uusap ang mga mandaragat. Tunay na Martial Sacred Land. Huminga ng malalim si Lourdes, at iba't ibang kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinimulan ni na Francis at Lourdes na suriin ang mapa. Ang True Martial Sacred Land ay nasa gitna ng lugar na iyon. Kailangan pa nating dumaan sa 12-dosenang mga island zone para marating ito. Sabi ni Lourdes. 12-dosenang mga island zone. Napakalayo noon. Kung hindi dahil sa kanila ang Blue Lightning Sky ship, hindi sila maglalakas loob na isipin iyon. Para sa mga normal na sovereign, ang distansya sa pagitan ng 2 island zone ay napakalayo na. Asher Island Zone. Tianlo Island Zone. Thousand Floang Island Zone. At papasok na kami sa bagong island zone. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Hindi niya namamalayan, palayo na siya ng palayo sa Asher Flower Continent. Naalala pa niya kung paano nagsimulang muling maging aktibo ang Scarlet Moon Demonic Religion bago siya umalis. Sa sandaling ito, ZZZ. Isang surge ng Death Air ang nagmula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, at sapat na iyon para mabigla ang mga normal na sovereigns. Skeletal Division Leader, nagtagumpay ka. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang inilalagay niya ang kanyang spiritual sense sa 10,000 Ghost Pearl. Sa nakalipas na ilang buwan, nag-iisa ang Skeletal Division Leader dahil sinisipsip nito ang Heart Blood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone, sinusubukang makapasok sa late stage na Small Origin Core Realm. Hindi ko akalain na ako'y makakalusot sa gitna ng pagiging alipin. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader. Kung ito ay nasa Asher Flower Continent pa rin o anumang iba pang normal na lugar, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago ito makapasok sa late stage na Small Origin Core Realm? Hehe, inalipin. Skeletal Division Leader, parang hindi ka payag. Bahagyang tumawa si Francis. Sure. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw sa harap ni Francis, at ang late stage na Small Origin Core Realm aura nito ay mas malakas pa kaysa sa iba sa parehong cultivation. Pagkatapos ng lahat, na-absorb ng Skeletal Division Leader ang 2 barrels ng Heart Blood Essence at sumanib sa Mystic Dark Crystal Bone.
Ang kanyang depensa ay malayong mas malakas kaysa sa iba sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ngayon, ang anumang pag-atake mula sa isang tao sa ibaba ng Great Origin Core Realm ay malabong makapinsala sa Skeletal Division Leader. Kaya ko pang lumaban sa mga nasa Great Origin Core Realm nang hindi lubos na nadudurog. Kung mayroon akong Ghost Corpse Thirst Array, mas malaki pa ang tsansa kong manalo. Ang Skeletal Division Leader ay nakaramdam ng higit na kumpiyansa, at hindi ito gaanong maingat gaya ng pagharap kay Francis. Ang Skeletal Division Leader ay likas na nag-inspection kay Francis, at napatalon ito sa takot sa nakita. Ang aura ng estado ng pag-iral ni Francis ay parang isang hayop, at ang Skeletal Division Leader ay parang nakaharap ito sa isang walang limitasyong balina sa karagatan. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader ay naging isang hindi makapaniwala. Ayon sa mga hula nito, ang estado ng pag-iral ni Francis ay papalapit na sa peak stage na Great Origin Core Realm. Bagamat si Francis ay hindi talaga nagkaroon ng cultivation ng Great Origin Core Realm, ang kanyang estado ng pag-iral ay nalampasan na ang karamihan sa mga cultivator. Bukod doon, mas malakas din ang bloodline power ni Francis kaysa dati. Kahit na gumamit siya ng malaking halaga ng Heart Blood Essence, hindi siya dapat mabilis na umunlad. Hindi matanggap ng Skeletal Division Leader ang realidad na ito. Sa gayong matibay na pundasyon, ang kalahating hakbang na True Yuan ni Francis ay lumampas sa iba na may parehong paglilinang, sa mga tuntunin ng parehong kalidad at dami. Skeletal Division Leader, may sasabihin ka ba? Ngumiti si Francis. Ang kanyang estado ng pag-iral ay mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader, sa makatuwid ang presyon ng huli ay walang epekto sa kanya. May sasabihin. Siyempre hindi. Umiling ang Skeletal Division Leader. Sasabihin pa lang niya kay Francis na baguhin ang status nito bilang isang alipin at baka baguhin ang bilang ng mga taon na kailangan nitong sundin si Francis. Gayunpaman, bigla nitong napagtanto na ang aura nito ay hindi man lang pinipilit si Francis. Masyadong lumakas ang kanyang bloodline at katawan. Skeletal Division Leader, ang pagpapalakas ng Ghost Corpse Thirst Array ay maiiwan sa iyo. Walang pakialam si Francis na pigain ang bawat onsa ng halaga ng Skeletal Division Leader. Sure! Bumalik ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl na may umiiyak na ekspresyon. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Nagawa niyang pigilan ang Skeletal Division Leader sa ngayon. Ang lahat ay dahil sa aura ng Ancient Dream Realm. Sa nakalipas na 2 buwan, paulit-ulit na nakapasok si Francis sa Ancient Dream Realm, at kayanan niyang tumagal ng 40 o 50 paghinga sa loob. Sa sandaling umabot ako ng 100 paghinga, susubukan kong maglakad-lakad. May layunin si Francis. Sa paglakas ng kanyang katawan at bloodline, napagtanto niya na ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm ay bumababa. Dati, ang bawat singit ng aura ay nagpaparamdam sa kanya na parang lumalakas siya, ngunit ngayon kailangan niyang sumipsip ng kahit 100 wisps para maramdaman na siya ay gumagawa ng anumang pag-unlad. Ang dami lang niyang magagamit para makabawi. Ito ay pareho sa kakanyahan ng dugo ng puso. Gayunpaman, kung ang balita tungkol sa estado ng pag-iral ng isang tao ay halos umabot sa pinakamataas na Great Origin Core Realm mula sa pinakamataas na True Lord rank sa loob lamang ng kalahating taon, ito ay masindak sa mundo. Makalipas ang ilang araw, pumasok ang Blue Lightning Sky Ship sa susunod na island zone. Nang dumaan ang barko sa isa sa mga isla, ang Heaven Earth Yuan-Chi ay nanginginig, at ang mga tunog ng labanan ay kumalat sa kalangitan. Anong nangyayari? Nadama ng lahat sa loob ng Blue Lightning Sky Ship na may mali. Ang kaguluhan ay masyadong malaki. Parang may malawakang labanan na nagaganap. Marahil ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 star na sekta. Sabi ng isang matandang marino. Isang labanan sa pagitan ng 2 star na sekta. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip ng sitwasyon sa loob ng isla. Whoosh! Tumalon si Francis sa hangin at binuksan ang kanyang God Spiritual Eye upang tumingin sa malayo. Pinahintulutan ng espiritual na mata ng Diyos na tumaas ang kanyang pandama.
Nakakatakot. Ang larangan ng digmaan ay nagpayanig sa puso ni Francis. Binasag ng mga eksperto mula sa 2 star na sekta ang mga bundok at lumikha ng tidal wave sa dagat. Ang mas nakakatakot ay naramdaman niya ang napakagandang kapangyarihan ng Void God Realm Kings. Para silang mga Diyos habang niyayanig nila ang larangan ng digmaan. Hindi man lang nang-ahas si Francis na gamitin ang kanyang God Spiritual ay para tumingin ng malapitan kung sakaling maramdaman siya ng Void God Realm Kings. Bilasan nating umikot sa islang ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Francis habang nag-uutos. Hindi niya inisip ang mahabang paraan upang maiwasan ang labanang ito sa pagitan ng 2 star na sekta. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng isang 2-star sect. Maaari silang mamuno sa 12 Asher Flower Continents. Whoosh! Sinubukan ng Blue Lightning Spaceship ang lahat ng makakaya upang maglibot sa isla. Ang islang iyon ay halos kapareho ng sukat ng Asher Flower Continent, at ngayon ito ay naging isang larangan ng digmaan para sa 2-star na sekta. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang hitsura ng Scarlet Moon Demonic Religion ay teknikal na sagupaan sa pagitan din ng 2-star na sekta. Captain, may grupo na papalapit sa unahan. Biglang bulalas ni Lourdes. Tiningnang mabuti ni Francis at nakita niya ang higit sa 12 barko na lumipad mula sa unahan. Ang pinakamalaking barko ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Blue Lightning Spaceship. Mayroong ilang daang eksperto, lahat ay nasa True Lord rank. Ito marahil ang mga pagpapatibay ng isa sa 2-star na sekta. Bilasan mo na lumibot sa kanila. Huli na. Puno ng gulat ang boses ni Lourdes. Mahigit 12 figure ang lumipad palabas mula sa barko sa unahan, bawat isa sa Origin Core Realm, at 2 sa kanila ay Sovereign Lords. Late Stage Great Origin Core Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Kailangang malaman ng isang tao na si Lord Hudson ay nasa early stage na Great Origin Core Realm, na posibleng papalapit sa gitnang stage na Great Origin Core Realm, samantalang ang 2 bagong dating na ito ay nasa middle stage na Great Origin Core Realm at late stage na Great Origin Core Realm, ayon sa pagkakabanggit. Sure! Naramdaman ni Francis ang isa pang nakakatakot na aura mula sa loob ng pinakamalaking barko at tinansya na ang may-ari ng aura na ito ay nasa kalahating hakbang na Void God Realm. Sino nandyan? Isang grupo mula sa 2-star sect ang nakapalibot sa Blue Lightning Spaceship. Captain, ano ang dapat nating gawin? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lourdes. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ang puso ni Francis ay puno ng kapaitan. Hindi niya akalain na mahuhulog pa rin sila sa labanan sa pagitan ng 2-star na sekta sa dulo. Sumuko na lang tayo. Sabi ni Francis habang itinatago niya ang kanyang aura at ginawa ang kanyang sarili na parang isang normal na half-step na Origin Core Realm. Ang lahat sa loob ng Blue Lightning Spaceship ay nagpipigil ng hininga. Mga senior, dumaraan lang kaming mga negosyante, ayaw naming pumasok sa away ng mga sekta. Si Lourdes, na mas kaakit-akit, ay pumunta upang makipag-usap. Hahaha, mga negosyante. Ang 5 Mountain Islands Zone ay nagulo sa loob ng ilang daang taon at lahat ng mga isla sa malapit ay mga larangan ng digmaan. Wala pang negosyanteng nang ahas na dumaan dito. Nanunuya ang itim na balat sa huli na yugto ng Great Origin Core Realm. Kami ay mula sa Thousand Floang Islands Zone, hindi namin alam ang sitwasyon dito. Paliwanag ni Lourdes. Shut up. Ibaba mo sila. Ang itim na balat na elder ay ngumisi at ikinaway ang kanyang kamay, at pinahinto ng ilang eksperto ang Blue Lightning Spaceship. Gayunpaman, nagulat ang nakaitim na elder nang makita niyang ang taong may pinakamataas na cultivation ay si Francis, kalahating hakbang lamang na Origin Core Realm. Sa makatuwid, pinahinto lamang niya ang barko at inilagay si Francis at ang kumpanya sa isang maliit na bulwagan sa loob ng kanilang barko. 576. Sa loob ng Blue Lightning Spaceship, nakalok sina Francis, Lourdes, at kumpanya sa loob ng isang maliit na bulwagan.
Ang mukha ni Lourdes ay maputlang puti, at ang lahat ng mga mandaragat ay nataranta. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang sino man sa mga eksperto mula sa 2-star na sekta ang dumating upang tanungin sila. Hindi kami mga especially iya mula sa ibang sekta. Mangyaring palabasin kami. Sigaw ng mag-asawang Marino. Shut the fuck up. Papatayin ko ang sino mang magsabi ng isa pang salita. Narinig ang malamig na boses ng matanda na may itim na balat. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa late stage na Great Origin Core Realm, kaya mas malakas siya kaysa sa Sovereign na may suot na kamiseto o Lord Hudson. Sa loob ng maliit na bulwagan, ang mga mandaragat ay naging patay-tahimik. Mukhang walang pakialam ang 2-star sect sa ating pagkakakilanlan. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Hindi sila pinatay ng sekta, pero wala ring pakialam ang sekta sa kanilang pagkakakilanlan, kaya ano ang nasa isip nila? May isa pang posibilidad. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay tumunog sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Isa pang posibilidad. Napagtanto ni Francis na hindi maganda ang sitwasyon. Ang Skeletal Division Leader ay nabuhay sa panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion, na bahagi ng labanan sa pagitan ng 2-star na sekta, kaya medyo alam nito. Sa sandaling ito, pumasok ka. Sumigaw ang nakaitim na elder mula sa labas, at nakita ni Francis na may iba pang mga hostage na pinipilit na pumasok sa barko. Ang pinakamababang cultivation sa kanila ay ang late stage na True Lord rank, ngunit higit sa lahat ay binubuo sila ng peak True Lord ranks at ilang half-step Origin Core Realms. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, 50 o 60 tao ang kumalat sa buong barko. Ang Six Ring Palace ay katawa-tawa. Dinadala nila tayo mga inosenteng tao upang maging bahagi ng kanilang mga death squad. Oo, ang Six Ring Palace at ang 9 Despair Halls ay nakipaglaban sa loob ng ilang daang taon at naging sanhi ang island zone na ito na maging puno ng taggutom at pagkawasak. Kami ay